Magandang umaga. Narito na ang PTV Balita ngayon. Mas lumaki pa ngayon ang posibilidad na maging isang bagyo ang binabantayan low pressure area sa labas ng bansa. Kaya naman alamin na natin ang update niya mula kay Pag-asa Weather Specialist John Manalo. Sir John? Magandang umaga, Joshua, at ganun din sa ating mga taga-subaybay. Meron tayong minomonitor na low pressure area. Ito ay nasa layong 1,300 kilometers east ng northeastern Mindanao. Ito ay kumikilos pa northwest in general direction sa bilis sa 25 kilometers per hour. Naka-high category po ito yung low pressure area na ito. Ibig sabihin, sa susunod na 24 oras, ay nakikita natin na ito ay magde-develop na sa isang ganap na bagyo. At papasok din po ito ng Philippine Area of Responsibility within the next 24 hours. Kaya heads up po sa mga kababayan natin dahil as early as pwedeng bukas ng hapon, pero mas makakapekto ito bukas ng Thursday and onwards, lalo na sa weekends. Nagsisimula po yung paglapit nito dito sa eastern part ng eastern coastal area ng Mindanao and the southeastern part ng Visayas. At magtutuloy-tuloy siya by Saturday and Sunday. Aabot po yan dito sa Sulu Sea. At ibig sabihin ay maapektuhan din yung Southern Luzon kasama yung Calabarzon at Mimaropa kasama din po dito yung Metro Manila lalo na starting by Saturday. Pero in terms of intensity ay mananatili naman ito na hindi aabot ng malakas na type o kategory ng bagyo. Sa ating analysis ay hanggang tropical storm itong bagyo na ito. Ibig sabihin nun ay hanggang signal number 2. Pero yung mga pag-ulan na posible nitong dalhin, lalo na dun sa magiging nasa western part nung sentro nitong bagyo ay heads up pa din po dahil posible ito na magdala ng mga pag-ulan relatively higher amounts of rain, at least 50 millimeters. At nakataas pa rin yung gale warning natin sa northernmost part ng ating bansa dito sa extreme northern Luzon, Batanes, Pobayan Islands, at meron din tayong weather advisory o babala sa malalakas na pag-ulan dito sa southeastern part ng Visayas at northeastern part ng Mindanao. At yan po yung ating update mula sa DOST Pag-asa. Mag-ingat po tayo. Maraming salamat Pag-asa Weather Specialist John Manalo. Samantala, agad na nagpaabot ng tulong ang Department of Social Welfare and Development ng tulong sa mga apektado ng pagbaha sa Bacolod City dulot ng shear line. Ayon sa DSWD, nasa 320 pamilya ang kanilang nahatirahan ng assistance, alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mabilis ang pagtugon sa pangangailangan ng ating mga kababayang biktima ng kalamidad. Una dito, puspusan ang isinagawang rescue operations ng Philippine Coast Guard sa munisipalidad ng Calatrava sa Negros Occidental matapos ang biglaang pagbaha. Nasa 75 pamilya o higit 370 residente ang ligtas na nadala sa Municipal Evacuation Center. Sa iba pang balita, sinabi ng Department of Public Works and Highways na ang pinakamalaking kontraktor ang kukunin para sa rehabilitasyon ng Maharlika Highway. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, hindi nakukuha ang ahensya ng maliliit na kontraktor at sa halip ay kilala at subok ng kontraktor. Ito ay para matiyak na matatapos sa loob ng 2 taon ang rehabilitasyon ng Maharlika Highway na itinuturing na economic backbone ng bansa. Alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Una dito, inalam mismo ni Dizon ang kalagayan ng naturang highway na bumabagtas sa halos buong bansa. Gayon din ang iba pang infrastructure projects sa mga daraanan nitong probinsya. At yan ang mga balita sa oras ito. Para sa iba pang updates, follow at ilike kami sa aming social media platforms sa @PTVPH. Ako po si Joshua Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.